Tsaka nabanggit ko kanina, merong gagawin mamaya si Japper. Siguro yun ang isa sa mga problema natin ngayon. So yun mga may, magandang hapon sa inyo at meron akong binili na neck mount. Nakita ko lang ito kina may kalikot kautol sa ating kapanalig mga may. Kasi nga gawa nung itong natin, mount natin sa e-bike is nalalaglag na siya. Na-disgrasya din itong nating GoPro, nalaglag sa National Highway. Nung nagdadrive tayo doon sa Pagsangan, napingasan yung natin yung cover ng lens. So try ko lang mamaya mamay, ililipat ko lang yung GoPro ko dito sa neck mount. Try natin kung siya maayos yung yung kuha ng video habang nagdadrive ako ng e-bike. Pero itong e-bike mamay, di ba? Sa December 1 bukas, si November 30 ngayon, December 1 is baka yung implementation ng ng bawal ng e-bike tsaka e-tech sa National Highway. Ito pa naman, nakikita nyo, napapansin, di ba? Binabiyahe ko sa iba't ibang lugar dito sa Laguna. So yun ang isa sa mga problema natin ngayon. Gawa ng, di ba, napipisil tas ito yung pinaplano natin, di ba, ibenta. Kasi nga magko-convert tayo sa motor, yung problema hindi ko alam kung meron pang bibili kasi nga pinagbabawal na. Yun ang natin ang isa sa mga problemang malaki. Although medyo mura na lang to, anong i-assume nila lang niya, kakash niya sa akin, i-assume niya na lang yung balance sa sa hulog, yung total kailangan niya akong bayaran ng cash. So anyways, takbo ko lang kasi mamay November 30 ngayon is mag-update na yata si Japper. Hindi ko alam kung 8 or 9 gawa ng, diba, almost 4 days na siya, 3 to 4 days na siya hindi nag-update. So mamaya na yung final count, sabi niya sa akin mga 8 or 9 yata. So abangan natin mamay kasi ako nag-initial count na ako kanina, almost 679. Tapos i-insert ko dito mga may ng bagya kung paano natin ginagawa kasi may mga viewers tayo na until now skeptical sa ginagawa natin. So papakita ko sa inyo, insert ko muna, tapos i-drive ko lang muna gamit tong neck mount. Tingnan natin kung anong ang resulta pag once na nag-vlog tayo na nakaharap tapos nare-read yung boses ko. Lipat ko muna. So yung mga may, nakalagay na sa neck mount yung ating GoPro. Try lang natin mga may, magano tayo, iikot tayo. Gawa ng meron din ako in order na sa one price, babalikan ko lang, madaming customer dun So try natin yung neck mount na nakita ko na parang kagrasa, kaul tsaka kay paring mic. Pero ito mga may, plastic lang to sa kanila kasi parang rubberized yata, malambot. Ito kasi medyo sakto lang price sa kanila kasi mga may, mamahalin talaga super branded. Bibili din tayo nun pag once na okay to. So pinapatakbo na natin mga may. Ulit ko, bawal yung e-bike. Meron pa naman ako e-bike na isa, yung 3 gulong. So yun na lang siguro natin ang gagamitin. At ito talaga i-discuss ko talaga to. Nagkataon lang talaga na pinagbabawal stick. Imbis na mabilis sana mabenta, baka magdalawang isip yung bibili hindi mo gagamit sa national road, puro lang local road. Medyo nakakarap po nakakalito maamay kasi may mga local road na tumatagos sa national road para makabila sa local road rin. So hindi ko alam kung paano nila yun kung ano ba nga magiging rules para doon kasi hindi ko alam or baka sa rules is bawal mag-stay na lang sa national road ng street. Pero kung tatawid ka lang papunta sa inyo na masasaging yung national road, baka pwede So, may mga kasi may iba kasi dito ang establishment na local tsaka national road ang dadaan para makarating ko doon. Ayun, nakakamiss mga may basketball court ayan. Mamimiss ko yung mga gaya pustahan talaga mahilig kami dumayo. So
ko lang, check ko lang mamay kung okay yung kuha natin sa GoPro. Tatabilan tayo. Ito, madalas to ibahain. Kaso lang, di ba, inaayos na ngayon ng drainage. So sana wala na maging baha dito. Kasi maayos ang drainage eh. May budget na talaga. Check lang natin ang ating GoPro kung okay ba ang pagkakakuha at kung klaro habang nagdadrive tayo, kung may kung maingay pa rin yung hangin or mga background. Wait lang, silipin na natin mga kamay. Yun mga kamay, maganda, klaro yung yung kuha natin. At the same time medyo kasi sinuper wide ko para at least capture. So balik na tayo dun sa in-orderan ko ng shawarma. At yun nga, November 30 ngayon, last day na sa Team Tulay. Sa amin po yun, sa grupo namin. Hindi natin alam kung kung sino nasa number 1 spot sa revenue at sa views. Abangan nyo na lang po mamaya yung update ni Byjapper. Tsaka yung pala, kung sino may isasalang sa December. Ako wala din ako idea at hindi ko rin naitanong kay Japper. Antayin na lang natin yung update niya mamaya kung meron bang susunod na mga challengers or wala, kung pahinga muna. Yan. May mga kamay, lusot na tayo. Hindi ko lang kung naka-record eh. Na-record ko lang. Balik na tayo dun. Meron nag-comment sa akin, dito daw siya nag-aaral dati sa Pedro Guevara. Shout out sa iyo, ma'am. Oh, CBR. Actually may talagang bagong charge na e-bike, mabilis to. Hindi naman sobrang bilis, sakto lang. Kaya natin na yan. Uwi na kamay. May mga parol na tsaka Christmas light dyan sa provincial capital ng Laguna. Ito yung bayan ng Superstar. Balik tayo dun sa binila natin ng French fries, shawarma fries, masarap na mura pa, tsaka ang daming serving mga kamay. Kaya yun ang binabalik-balikan ng mga customer, kung anong okay na okay ang price, tapos masarap pa, madaming serving. May big bike. Sana all. Nakaroon din ako niyan. Ang target ko mamay is Honda Click 160. Tinuro sa akin ni Tito Pogs yung pinakamurang down at the same time yung monthly. Nandito tayo. Yan Brillante shawarma. Yes, bayad na tayo. Saan ba kami pwede? Ito na yung snack namin ni Mrs. Shawarma price. Price lang yun Price lang. Shawarma price. Per day. Kulang to. Kulang. Saglit lang sara. Oo. Yung mga kamay grabe ang araw. Lumubog ka agad, ang bilis. Pabalik na tayo sa bahay. Yan. So merong gagawin mamaya si Japper pa nag-live para malaman ninyo. Intersection. Let's go.
Lagi ako nabubuwing. So yun mga kami, nakabalik na tayo sa bahay at yun, bumili na nga ako ng ng shawarma fries. Tingnan nyo, napakita ko na sa inyo itong nakaraan eh. 55 pesos mga may, pero grabe oh. Ang daming serving oh. Kasi madami talaga, tsaka masarap ang sauce. Pag once na kinombinasyon nyo, sobrang sarap mga may. Kaya madaming nakabalik dun. Kasi yung price, tapos yung presyo ba, tapos yung price syempre madami serving, tsaka masarap. Nakakalaman ni Mrs. Hindi siya nakakaumay. Bumili ako sa hati tayo. Tsaka ito mga may, natesting ko na lang dyan sa sa vlog natin. Nakita ko kasi talaga kayo na paring mic eh. So sa kanya kasi parang elastic yung nagagalaw, tapos rubberized. Mamahalin yun mga may. So sa pag nagkaroon tayo ng budget, bibili tayo nun. For now, ito muna. Plastic to. Tapos ang nito, may siya, may lock. Na pipress lang para matanggal ng lock. Yan. Isusuot dito. Pasok. Yan. Tapos syempre itong holder ng GoPro. Na-adjust siya mga may. Dito sa side. May lock din yan. Ipipress lang sa side. Para ma-adjust mga may. Ayon sa inyong trip na paglalagyan ng GoPro. So ganyan siya. Left and right mga may. Yung nito, yung lock. Kaliwa, kung pwedeng gusto nyo sa kanan dito. Kaliwa, pwede rin ilus nyo yan. Magkabilaan. Kung sa kayo komportable. Ilalak nyo lang. Yan. Tapos ang kasama nito, syempre may panglock yan. Ito. Tapos, meron din sa cellphone. Ilalagay yung cellphone, di ba, sa pag-vlog dito. Pwede rin. Na-testing ko na kanina. May ganyan. Kung wala kayong GoPro or anything na action cam, cellphone lang meron kayo. Pwede rin mga habang kayo, nagta-travel vlog, makikita nyo mga area na dinadaanan nyo. So, ganda mga Tsaka napansin ko, di ba, nag-stop ako. Ni-replay ko. Okay yung niya, yung sound. Medyo may din, may bagang narinig yung hangin. Pero goods to goods, malinaw po naman yung boses, unlike sa doon sa nakamount natin, which is sa akin, hindi secure sa GoPro, disgrasya nga. Kaya ito na muna natin gagamitin habang once na nag-travel vlog tayo, gamit ang siguro motor na, kasi yung e-bike hindi na natin maggamit eh, bawal na. Pero muna, lisensya muna mga sikasuhin ko muna lisensya, tapos sundin yung motor, kasi tayo kailangan pa natin mag-ipon di ba sabi ko, pag nakagrad ako ng $2,000 yan, sureball yun, may makukuha tayong motor. Pero hindi yata, medyo malabo tayo pag-iipunan pa, kasi may mga paglalaanan tayo ng sasakurin natin dito sa Team Tulay. So yun, tsaka nabagit ko kanina, merong gagawin mamaya si Japper. Siguro ko before ko to upload, nagawa ni Japper para at least parang yata yun, naka live stream na parang naka-simulate. Basta mamaya abangan nyo. Tapos magsisend din ako ng final count sa views habang naka-live siya may gawa ng ganitong ginagawa ko as of now. Nabagi ko kanina, di ba, 679 as of nung nag-initial count. Hindi nyo lang makikita may kasi naka white, nandiyan na yung mga details yan. Parang hindi nyo makita kung sino nasa number 1, number 2 hanggang number 9. So abangan nyo mamaya si Japper na mag-announce. Tapos sinulit ko, hindi natin alam kung meron pa bang pa-challenge, kung sino nakasalang or limited lang mapapasali, kasi ngayon year end yung susunod na month. Pinaka malaking kitaan sa buong taon sa YouTube. December pinaka last, kasi pagdating ng January
Nako, pahirapan mga may ano ang kitaan. Yung RPM mababa. Back to ano yan? Back to hirap. So kailangan mo ano tiyagaan talaga mag-vlog ka ng vlog doon para at least makakuha ng ano ng kahit pa paano na revenue na maganda-ganda. Lalo din sa established channel mga may. So magbabagsak ng bagya at tayo din naman mga small YouTuber. So mas lalong mahirap sa atin. At sobrang ano nga pala mga may. Nagpapasalamat ako sa lahat ng ano sumuporta sa atin dito sa Team Tulay, sa channel natin, sa lahat ng supporter sa iba't ibang grupo na pupunta sa atin ano ng vlogs na hindi nag-skip ads. Sobrang thank you kasi syempre nagkaroon ng ano maayos na takbo yung ano natin, yung channel natin habang nasa challenge tayo. Although medyo malabo ako sa 2K yung makukuha natin na earnings, so final na earnings sobrang laking tulong na po yun sa akin. Hindi ko po yan na-achieve basta-basta sa ating channel. So hopefully by next month, malay nyo, di ba? Ganun pa rin. Or sabi natin, no, malay nyo, di ba? Wala namang walang masama mga harap mga may. Libre naman yun. Basta wag lang sobra-sobra na, kumbaga, hindi siya achievable. So kumbaga, kung na-achieve naman natin, baka pwede pa i-duplicate o triplicate ng kung ilang beses mga may. Para at least maka-recover na tayo ng ng maayos at todo sa financial crisis na natin na kinaharap natin na way back a year ago. So yun, pero unti-unti na nakakabangon mga kamay dahil sa suporta ninyo. So nandito na natin. Anong ngayon? Anong meron ngayon? Andres Bonita. November 30. Ano pala, gusto kong batiin yung mga Andres dyan. Unahin mo na yung sarili. Unahin ko na yung sarili ko. Ang bira to. Number 1 basher ko mama, hindi sa likod. Ayan, dumaan, no? Abay, loko. Ano, mga happy birthday, happy birthday. Let's tingin. Batiin ko na yung sarili ko. Abay, loko to. Sabi ni ate, happy birthday. Sabi ni ate. Pabira. Hindi ako address mamay. Mapagmalaw at masikaso lang. Pabira. Sige, pagtanggol ko sa sarili mo. Pagtanggal ko ang sarili ko. Loko to Tapos sabay kumain ng iyo ba yan? Yan. Hati kami mami ng sa one price. Sarap Hindi toasted yung fries. Hindi kasi ang daming customer Ano talaga. naman? Ano ba ngayon? Linggo. Ang daming customer doon sa shawarma price. Kasi nga, di ba? Mura na, madaming serving, masarap. Totoo po yan mga may legit. Pag kayo nakapagawi. Si Yana? Hindi pa. Pag natikman yan ni siya na mga may. Magugustuhan nito. Magustuhan. Masarap ang timpla mga may. Kaya kakain muna kami. Kasi parang okay na maghintay kasi masarap. Yun na mga may. Kasi ito pinaka yan, sakto may sinabi siya di ba pag nagtitinda kayo ng produkto mamaya, ako nagtinda daw ng produkto ng pares, kumbaga pag once na tinikman yung pagkain mamaya na bibili nyo at sobra yung serving time, matagal, so magantay ka na tsatsaga, lalo pag first timer ka na bibili. So ang mangyari niyan is yung pag-aantay mo ba is worth the wait. Kasi syempre mag-aantay ka ng matagal, walang problema. Ngayon pag once na kinain mo na at nagkaroon na ng food tasting na, hawak mo na yung produkto na bibili mo, dapat masarap siya, tapos quality talaga. Sulit yung pag-aantay mo, tapos sulit ang bayad. So ganun siya mga kamay. Ito mga kamay, kahit mag-aantay ka ng matagal, kasi mag-aantay ka dito matagal yan, di ba? Pagluluto ng french fries, marami pa naman nag-order dito. So worth the wait mga kamay. Kasi sarap talaga. Pero meron kang binilan ng totoo man, talaga hindi siya worth the wait talaga. Hindi siya para sa akin. Hindi Up to 2 hours, 1 and a half hours. Hindi, isang oras na mahigit lang. 1 and a half. Yung pagantay natin? Hindi Kailan natin dun matagal kami mamay. Hindi naman 2 hours. Mga isang oras na siguro mahigit na 1 hour and 1 minute. Basta matagal mamay. Kasi madami na order. More than 1 hour. More than 1 hour yun. Madami kasi nabili. Nakapila talaga. Parang nakakatakam. Tapos nakakasabik mong tikman. Nung tinigman mo na, sablay. So, bilang customer, kahit mga kumamay, wala naman sa mangyari sa akin din. Wala nang problema mamay, di ba? Pares dati.
merong magugustuhan, magkakagusto, merong hindi. So, ganun lang yung mga may pwede silang bumalik, pwedeng hindi. Hindi natin makakontrol yan eh. So, ganun din kami sa customer. Pwede kami bumalik, pwedeng hindi kahit na magpila kami matagal. Kasi pasensyoso naman kami. Pero yun nga, ano siya sabi, worth to wait. Dapat. Kaso lang. Parang sablay yung mga kinain natin kahapon, no? Alin? Ano mo? Ay, oo! Yung shawarma. Oh, shawarma. Medyo bland. Hindi siya, Ito nga, mami, kasi nagkaroon ka na ng basis eh. Tulad ng shawarma to. Tapos kuha kami shawarma kagabi, yun ang dinner namin. Medyo malayo sa lasa na nakasanayan namin na masarap kasi. May pag once na nakalasa ka ng masarap na shawarma, tapos tinikman mo na iba, parang nag-iiba na, nagkakaroon ka na ng kakaibang taste bud. Parang hindi na siya yung kailangan mong mahigitan yung nalasahan mo na masarap or dapat papantay. So ganun mga kamay.